Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Comes through the gate. All the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Jesus is Coming Again program, question and answer on the air. God's end time plan is always, my friend, remember this, revealed in His Word. Atin pong napag-aralan kagabi ang katanungan na, why million of people keep Sunday today? Why millions of people? Million, o I would say billion na nga, ang mga nangingilin sa araw ng linggong ito, mahal kong mga kapatid. Now, ano ang dahilan? Una, atin na pong napag-aralan dito na wala sa Bible ang araw ng linggo. Kung meron mang mabasa, 4 na beses mabasa natin sa Matthew, Mark, Luke, and John na sila po'y pumunta sa sementeryo, hindi sa simbahan. At sa 4 pa pong natira ay wala din pong pagsabang tinutukoy kundi ambuluyan. Mahal kong mga kapatid, nagsara ng mga pinto dahilan sa takot. Bakit naman milyong-milyong mga tao ngayon nangingilin sa araw ng linggo sa halip na araw ng Sabado, na ang Sabado ay siyang mababasa talaga sa Biblia at wala pong debate dyan. Bakit? Nasa Bible. Kung atin pong pag-usapan, mahal ko mga kapatid, ang Biblia, napaka-clear po ang point nito na inyo po at dapat maalaman. Ngayon, yan po ang ating pag-uusapan sa pagpapatuloy. Ating napag-usapan po kagabi that the final issue of loyalty will center around worship. Ang Diyos ay Diyos, si Lucifer ay Lucifer, mabuti, masama, liwanag, dilim. Si Lucifer versus Jesus. Kung inyo pong papansinin, gusto po ni Lucifer o ni Satanas ang pagsamba sa kanya. Pagkilalang Diyos, ano pat kanyang ginawa? Sabi niya, kanyang i-create, itatayo niya ang kanyang sarili ng truno na higit pa na mas matayog o kaya sintayog sa Diyos Ama. Kung inyo pong papansinin, mahal ko mga kapatid, ang bagay pong ito malinaw na di po pwedeng sa Biblia. Now, atin din pong napag-usapan na ayon sa Apokalipsis 14:6 at 7, ito ang sinabi, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan na wika. Ibig sabihin, ang Pilipinas, may iba't ibang klaseng wika, may iba't ibang klaseng angkan. So lahat ng angkan, wika sa buong mundo ay dapat makinig sa pabalita ng Panginoon. Talatang 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalulatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghahatol. Dito po mga kapatid, atin pong mapansin na ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng tungkol sa tinatawag nating pagkatakot sa Diyos, magbigay kalulatian sa Diyos sapagkat ang Kanyang paghahatol ay dumating na. Ibig sabihin talagang meron pong paghahatol talaga gagawin ng Panginoon. At sinabi niya sa pinakadulo, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, dagat at ng bukal ng tubig. So dito po, ating mapapansin, mahal kong mga kapatid, sinabi po ng Biblia o ng kasulatan ang salita pong pagsamba. Dito, binabanggit sa atin at pinagdidiinan sa atin ang patungkol sa pagsamba. As I've said while ago, mahal kong mga kapatid, na ang pinakasintro talaga ng ating pag-aaral is about worship. Bakit magkaroon ng pag-change Sabbath to Sunday? It's because of worship. Bakit ang kautusan ng Diyos inaalis ni Satanas? Because of worship. Bakit pinipersecute niya ang mga tao at gusto niyang mga matay? Because of worship. Sapagkat ang Diyos hindi namimilit, si Satanas namimilit, siya po mga kapatid nag-iintay sa mga tao, nanunukso sa mga tao, nanlilinlang sa mga tao, by all means gagawin niya para lamang ang tao malinlang at ang iyong allegiance to God, your loyalty to God, our loyalty, our love, our passion to serve God, mawawala. It is because gusto niyang ma-shift papunta sa Kanya. Yan ang isang bagay hindi mapapaintulutan ng Diyos, pero ang pagpili ay inyo at akin. At sinabi po sa atin, na ito pong tinatawag na prophecy ay para po ito mga kapatid na hinawi mo para makita ang bukas. Anong ibig sabihin ko? Para bagang ang ating mga mata ay natabunan ng tabing, di mo makikita ang sa kabila.
Pero kung nag-aaral ka ng propesya, para na rin itong hinawi para makita mo kung ano ang kinabukasan. Ganun po kahalaga ang prophecy sa Biblia. Therefore, I would like to encourage you na ikaw at ako, tayong lahat mga kapatid, sa bagay pong ito ay dapat magbigay pansin para po inyong maintindihan, aking maintindihan ng lahat ang lahat ng mga ito. Ito pa, si Daniel na isang propeta ay nanaginip ng isang panaginip na tungkol sa 4 na mga hayop at nakita niya ang isang sungay na maliit na nagsasalita ng maraming kapamusungan at babaguhin pa niya ang kautusan ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, at 4 na malaking hayop na makakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. At din pong naalaman, ang dagat, ibig sabihin maraming tao. Pag sinabi nga po na horn o kaya hayop, ibig sabihin bansa o mga pagkahati-hati ng mga bansa o kapangyarihan. Pag sinasabi nating hangin, kapatid, ay digmaan. Pag sinabi natin, mga kapatid, sa Biblia, 1 day, 1 year. Ang prophecy ay malinaw na nagsasabi sa lahat ng mga ito. Now, ito po yung 4 na mga animals o hayop na nakita ni Daniel na ang kanilang nature mo naman talaga ay dito yan sa lupa. Kaya lang palibasa ay prophecy nga po ito, may pakahulugan. Sinabi ko na rin po sa inyo, hindi bago sa atin ang patungkol sa mga hayop. Kasi sa ating panahon ngayon, mismo po ang mga bansa ay kinakatawanan din po ng mga hayop. Halimbawa, pag sinabi natin kangaroo, Austria. Pagkaahas po, Egypt. Pag sinabi po natin na uso, tinatawag natin na Russia. Pagkaagila, ito po ang Amerika. Pag sinasabi po natin dragon, ito po yung Amerika. Kaya nga po minsan tinatawag nilang America, China. Ang China nga po tinatawag nilang the sleeping dragon. Bakit? Sapagkat billions, mahigit mahal ko mga kapatid, ang kanilang populasyon, napakalaki talaga di hamak. Ang Biblia, nagsasabi sa atin ang unang hayop, walang iba ang leon. Ang leon na ito ay kumakatawan sa Babylonian Kingdom. Ang Haring Nabucodonosor, taon 605, nagapi 539. Ang ikalawang karian ay kumakatawan sa isang uso. Ang uso nito pagkalumakad, nakaangat ang isang balikat, nakababang isa, na ito'y kumakatawan sa 2 puwersang pinag-isa, mag-Uncle Cyrus at Darius, o Persian Empire, o tinawag the Medo-Persian Empire. Taon 539, nagapi naman sila 331 ng ikatlong bansang ang tawag po ay Gresya. Pero bago po yan, mapansin po ninyo ang uso may tangay na 3 mga tadyang na kumakatawan sa 3 bansang kanyang sinakop. Ito po yung bansang tinatawag nating Lydia at bansang tinatawag nating Ehipto at Libya. So lumawak po ang karian ng tinatawag natin na Medo at Persia. Nasakop nila hanggang sa Mediterranean Sea. Inyo pong pansinin, mahal ko mga kapatid, ang ikatlong hayop. Talagang kagilagilalas. Isang katawan, 3 ulo, at 4 na ulo, at 4 na mga pakpak ng ibon. Ito naman ay kumakatawan sa Grecian Empire. Nang hari po, walang iba, si Alexander the Great, na anak po ni King Philip II ng Macedonia, kanyang diniklara ang kanyang sarili nilang emperador, kundi siya ay Diyos. Dito atin pong mapansin, mahal ko mga kapatid, na ang kanyang kapangyarihan ay gayon na lamang at ang kanyang kapangyarihan ay namumutawi sa buong sanglibutan. Sinakop niya kasama ng kanyang 4 na generals na siyang pong kumakatawan sa 4 na mga ulo. Si Seleucus, Lysimachus, Ptolemy at si Cassander. At ang ika-4 na kagilagilalas, higit sa lahat makapangyarihan, ay ang ika-4 na kariyan na kumakatawan, sabihin nating dragon, ayon sa Biblia. Ito pong hayop na ito ay hindi basta-basta, sapagkat kaiba siya kaysa lahat. Ang sabi po, ito ay karian ng Roma. Ang Roma, kapatid, ang ika-4 na pinakamalaking puwersa sa buong mundong nagsakop na kung saan inyo pong pansinin, ang Roma pong ito ay kumakatawan sa paganong Roma. So dito po yung mga Tiberius Caesar ang pangalan, ni Augusto Caesar, ni Julius Caesar, at iba pang mga Caesar, emperador ng Roma. Magkapalit-palit man sila, pero ang trono nila ay gayon na lamang. Ito po ay nag-umpisa noong 168 BC at natapos noong 476 AD. Ibig sabihin, nag-umpisa noong 168, di pa pinanganak si Kristo, at sila po ay nagpatuloy noong 476 at nagkabahagi sila sa 10 pagkabahagi. Dito sa panahon ito, buhay na po ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga po ang nagpapako sa kanya sa krus ay ang mga sundalong mga Romano. Ang hayop na ika-4 ay kaiba sa lahat. Ang una,
natalo sa digmaan. Ang ikalawa, natalo sa digmaan. Ang ikatlong hayop, natalo sa digmaan. Ang ikaapat, hindi natalo, kundi nagkawatak-watak ng 10 pagkabahagi na siyang kumakatawan sa 10 niyang mga sungay. Ayon po sa Biblia, ito po yung 10 mga kaharian na nagkabahagi na dati-dati isa lamang. Ito po'y makita natin sa Western Europe, na ang mga pangalan nila ay ang Anglo-Saxon, France, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Visigoths, Heruli, Vandals, at ito pong Suevi. So inyo pong pansinin, mahal kong mga kapatid, ito pong 10 mga kahariang ito, kung inyo pong titingnan, ay kumakatawan sa 10 mga sungay. Pero ang 10 mga sungay, ayon po sa Biblia, 3 nito, 1, 2, 3, 3 sa gitna nito'y nangabunot. At sa pagkabunot ay mula pa talaga sa ugat. At ang 3 nabunot, naalis at nangyari, sumibol ang isang maliit na sungay. Ano pat ang inyong makita? 7 na lamang. Ang ibig sabihin, mahal mga kapatid, ang 10 ay hindi na 10. Mula sa 10, naging 7 na lamang, 3 nahugot, at sa 3 nahugot, pumalit ang isang maliit na sungay. Ito ang nagbabadya ng maraming malalaking bagay. So ito'y nangyari at naganap, ayon po sa Biblia. Ngayon, inyo pong makita na ang sabi po ng kasulatan, mahal ko mga kapatid, ay hindi po pwedeng mapamali. Bakit? Sinabi ng kasulatan, mangyayari at magaganap sapagkat Diyos ang nagsabi, Diyos din po ang siya pong magkaroon ng kapangyarang isakatuparan ang lahat ng ito. Ito po ay ang Roman Empire. Pero sa dragon nito o sa hayop na kagilagilalas nito, may sumibol na maliit na sungay sa kanyang kalagitnaan. Ang tawag, Little Horn, maliit na sungay. At atin din pong napag-alaman sa Daniel 7, talatang 8, kaiba sa higit sa lahat. Ito pong sabi, aking pinagdidili-dili ang mga sungay, at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti, isang maliit na sungay. Nasa harap niya ay 3 sa mga unang sungay na bunot sa mga ugat. So dito po, 3 na bunot, sumibol ang isang maliit. At sinabi pa po sa pagpapatuloy sa talatang 8, at narito, sa sungay na ito ay may mga mata, tingnan nyo po ha, may mga mata na parang mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Na ang mga mata, mahal ko mga kapatid, ay nagre-represent sa pagkakita at katalinuhan at pagsasalita ng mga dakilang bagay. Ito sapagkat may authority siyang magsalita sa kung kanino man. Dito ating mapansin na kaiba po itong sungay na maliit. Nakita niyo po yung dragon sa itaas, sa bandang ibaba, yan po kanyang ulo na may sumibol na isang maliit na sungay. Yan po ang tinatawag nating Little Horn. Sa Biblia, sinabi po sa atin ng Daniel 7:24, ito pong pagkasabi. At ang isa'y babangong kasunod nila. At sila'y na magiging kaiba kaysa mga nauna at kaniyang ibabagsak ang 3 hari. Isipin niyo po, 3 kaharian ibabagsak niya, siya ang pagsibol at maging makapangyarihan siya. Ayon po sa Biblia, mahal ko mga kapatid, nangyari at naganap. Ang maliit na sungay, ito ang kanyang business sa lupa. Una, 7:25 ng Daniel, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang isiping babaguhin ang panahon at ang kautusan. Dito po ating mapansin kapatid ang maraming mga punto. Una, sinabi po dito na siya po'y magsasalita laban sa kataas-taasan. Ibig sabihin, blasphemy o pamumusong. Kalawa, kanya pong gigirahin, lilipulin, uusigin, pepersekutin ang bayan ng Diyos at pagpapatayin. Ikatlo, siya po mga kapatid ay mag-isip na siya ay magbabago ng panahon at babaguhin niya ang kautusan ng Diyos. Tanong, nangyari po ba at naganap ang lahat ng ito? Hindi lamang 4 ang kanya pong pagkakilanlan. Sa talatang 25, ang patuloy ay itong sabi, at sila'y nangagbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Na mamaya atin itong madiscuss kasi isa po ito sa kanyang identification kung paano po natin makikilala ang tinatawag po nating Little Horn ayon sa Biblia. Pansinin natin mga kapatid. Sinabi po ng Biblia na ito pong Little Horn ay merong kapangyarihan 2, religious at political and religious. Ibig sabihin, 2 ang kanyang power, ecclesiastical power.
Makita po ninyo na ang kanyang power, puwersa, pang-religious, at the same time, pang-politika. Now, sinabi po sa atin ng Biblia at ng kasaysayan, kapatid, na wala na pong ibang kapangyarihan sa balat ng lupang ating kinaapakan ngayon na mayroong dalawang power. Lahat ng mga hari sa Europa, secular lang talaga. Political power bilang hari, hindi religious. Pero siya, religious na, political power pa. Bakit? Akin na po nasabi sa inyo na ito pong sungay na ito ay galing din po sa Roma. Bakit? Ang ikaapat na hayop na merong 10 sungay kumakatawan sa paganong Roma. Pero 3 na bunot, sumibol ang maliit, pero nasa ulo pa rin siya ng hayop na kumakatawan sa Roma. Ibig sabihin po, kung ang ikaapat na hayop ay kumakatawan sa paganong Roma, ito din po ay kumakatawan, nandyan din po sa Roma. Kailang ang tawag sa kanya ay hindi po paganong Roma, sapagkat siya po'y nagkaroon ng kapangyarihan dalawa, religious and political. Anong nangyari? Sapagkat ibinigay ni Emperador Constantino ang secular niyang kapangyarihan bilang emperador, bilang hari, sitro, kapangyarihan at ang kanyang trono. Kanino ibinigay? Sa first pontiff o papa ng Roma. So in short, dalawa na kanyang power. Religious na, binigyan pa siya ng power ni Constantino. Dito sa puntong ito, natupad ang sinabi ng Biblia na siya merong power na dalawa, religious and political. Hindi ba nyo alam, kapatid, na ang Vatican City of Rome ay nasako po yan sa bansang Italy? Ano pat ang Papa sa Roma kung magsalita ay laging salitang Italiano? Pero ang salita niyang ginagamit na Italiano na sumasakop ng kanya pong nitong Vatican, ang Vatican mismo ay isang bansa na maliit. Kaya ang sabi po, this is the smallest nation in the world. Pero doon nakaupo ang Santo Papa. Sa Biblia, atin pong mabasa ang ganong mga bagay. Nandito po ang kanyang mga identification. At least, magbigay ako sa inyo ng 5 o 6 na mga identification ayon sa sinabi ng Biblia. Number 1, ang sabi po ng Biblia na siya po ay magkakaroon ng kapangyarihan galing po sa paganong Roma. Again, ulitin ko. Ang katawan ng ikaapat na hayop, pati ulo at mga sungay, ay kumakatawan sa paganong Roma. Sumibol ang maliit sa 10 mga sungay na bunot ng 3 at sumibol ang isa, Roma pa rin siya. Now, ano ang nangyari? Paano siya tumanggap ng kapangyarihan galing sa Roma? Kapatid, kaibigan, ako po excited ako dito eh. Kaya nga po, i-share talaga ninyo ito. Kahit wala po tayong ganong pera, mahal ko mga kapatid, tayo po'y nangangaral dito sa Himpapawid para po talaga sa ikatututo ng bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin sa ngalan ng Panginoon. Tuloy po natin. Sino po itong little horn o ang beast na to? Sabi ng Biblia, malinaw. Siya po'y nakatanggap ng authority buwat sa pagan Rome. Sino ito at ano ito? Ito ang sabi. Ito ay si Emperador Constantino. Emperador ng Roma. Ang emperador ng Roma, umalis siya, pumuntang Constantinople, iniwanan niya ang kanyang kapangyarihan at trono doon sa Papa ng Roma. Paano nangyari? Hindi pa ako magsasalita ng ganang akin, kapatid. Hindi pa ako magsasalita sa sarili kong karunungan o kaalaman kung meron man. Ako po ay walang idagdag, wala pong ibabawas. Alam po niyo, honestly, pagka-pag-usapan po natin why million keep Sunday today, lalo tigit yung 666, the beast of Revelation 13 identified, to tell you, honestly, as a human being, I don't feel comfortable of telling this one. I'm not comfortable of telling this one. Why? Alam ko po maraming masasaktan. Alam ko po maraming sasamang loob. Alam ko po maraming magagalit. Why do I need to do that? But, remember this. Kung kayo po ang nakakaalam ng katotohanan, sabi po sa atin ng Biblia, it's better to obey God than to obey man. It's better to obey than to sacrifice. We rather obey God first than man. In short, ito'y para sa inyong kaalaman. Ito po'y para sa inyong kaligtasan. Ganun po kalaki ang aming pag-ibig sa inyo. Hindi lamang oras, pera, panahon ang ating pong pinagkaloob dito, kundi mismo ang ating buhay, lakas at ating pong panahon. Para po inyong maalaman. Again, I know napakarami pong Iglesia Katolikang membro na sincero. Isa na dyan ang aking mga lulot-lula. Kami po'y galing po dyan. I love that church very, very much. I thought there's only one church, which is the Roman Catholic Church. But God is so good. Binuksan niya ang opportunity. Malaman ko pa ang iba pang mga katotohanan. Kapatid, ang masabi ko po sa inyo, ang Biblia ay malinaw nagsasabi kung anong katotohanan at ang katotohanan kung tanggapin lang natin ay siyang magpapalaya sa inyo, sa akin po, sa atin pong lahat. Mahal ko mga kapatid. Now,
Atin po'y pagpapatuloy. Sabi ng Biblia na ang trono niya ay galing sa paganong Roma. Ito po ang nangyari. Ayon po sa aklat Labianca, Professor of History, University of Rome, ito ang sinabi niya. When Constantine, ito po yung emperador ng Roma, left Rome, iniwanan niya ang Roma. Ito ang nangyari. He gave his set to the pontiff. He gave his set to the pontiff. Ibinigay niya ang kanyang trono doon po sa pontiff, sa pope, sa papa. Kaya nga po ang nangyari. Ang trono niyang nasa Roma, kanyang iniwanan. Ibinigay niya sa Santo Papa. So ano po ang nangyari? So ang power ng Papa ngayon na secular nanggaling sa ka-Emperador Constantino kanyang tinanggap. So ano ang nangyari? Siya na ngayon ang may-ari, siya na ngayon ang hari sa lahat ng mga kariang sinakop ng imperyo ng Roma, ipinagkaloob din sa kanya. Tingnan nyo kapatid kung anong sinabi ng kasulatan. Ang sabi pa po sa aklat ng Labianca, Professor of History, University of Rome, to the succession of the Caesar came the succession of the pontiff in Rome. Kung ano man ang pagkasunod-sunod ng mga Caesar, ganun din po ang pagkasunod-sunod ng mga papa ng Roma. In short, isang power lang talaga sila, isang lahi lang talaga sila, isang pinagmulan lang talaga sila, isang dugo lang sila, isang ugat lang sila, isang puno lang talaga sila. So, ano pat ang mga Romano-Katolikong mga pare dumating sa Pilipinas, ang tawag sa kanila Romano-Katoliko kasi sila nga ay nanggaling hindi sa Israel, hindi sa Jerusalem, nanggaling sila sa Roma sapagkat ang kanila pong pinanggalingan Roma at ang kanilang pwersa at power ay Roma, ang kanila pong kapangyarihan ay galing mismo sa emperador sa paganong Roma. Natupad ang sinabi ng Biblia na siya po'y binigyan ng kapangyarihan. Ito pa po ang sabi, Stanley History, page 40. The popes filled the place of the vacant emperors of Rome, inheriting their power, prestige, and titles from where? Paganism. Dito po ating mabasa, mahal kong mga kapatid, ayon po sa kasaysayan. Hindi po ako nagdadagdag dyan, hindi po ako nagbabawas dyan. Kung ano ang sinabi po ng kasaysayan, ay siya pong sinasabi ko at binabasa po natin dito. By the way, kayo po, tayo naman po ngayon ay mahilig na po tayo sa internet, di po ba? Ngayon, inyo pong gawin po mga kapatid, inyo pong i-type yung pong Stanley History page 40, kung ano pong nakalaman dyan. I-type nyo po, i-google nyo, lalabas po yung pananalitang yaan. Sunod, ito po ang sinabi. The papacy is but the ghost. Okay, parang spirito, parang multo ito no? Of the diseased Roman Empire sitting crowned upon its grave. Patay na ang emperador ng Roma, patay ng imperyo ng Roma, pero mga kapatid siyang nakaupo at para siyang ghost, para siyang multong nakaupo dito sa patay ng Roma, pagan Rome. Ang sabi po sa atin ng Labianca Professor of History, University of Rome, ito pong sinabi pa niya, sa pagkasunod-sunod ng mga Caesar ay dumating din ang pagkasunod-sunod ng mga papa ng Roma. Hindi papa ng Jerusalem, papa ng Roma. Kaya Romano pa rin talaga ito at Roma pa rin ito na ikaapat na bansa. Nang lisanin ni Constantino ang Roma, ibinigay niya ang kanyang upuan sa papa. So, ano ang nangyari? Religious leader na siya, at siya po ay political leader pa sapagkat ang trono ng Papa at trono ni Caesar or ni Emperador Constantino, mahal kong mga kapatid, ay pinagkaloob niya sa Papa ng Roma. Ayon po sa The Monument History of Christianity, pahina 42 at 43, ito po ang sabi, mula sa mga kasiraan ng Imperyo ng Roma, may unti-unting bumabangong isang bagong pamunuan ng mga estado na ang kalagitnaan ay ang kapapahan. Kita mo, may estado siya, pero sa kalagitnaan ng ito, kapapahan, Pope, Father, kaya nga ang tawag Yan ang sinabi po ng Monument of History. Ito po, ituloy natin. Ayon po sa History of the Christian Church, Volume 3, page 271, ang pinakaunang Santo Papa ang pangalan si Vigilio. Ito pang sabi, si Vigilio ay umakyat sa upuan ng Papa, taon AD 538, sa ilalim ng pag-iingat militar ni Belisario. Dito atin pong makita, mahal kong mga kapatid, na si Belisario ang talagang nag-iingat sa Pope sa pag-upo niya sa kanya pong upuan. Nitong Pope, mahal kong mga kapatid, ito sa pamagitan ng puwersa militar na pag-iingat
under sa pag-iingat ni Belisario. Dito natin makita na ang power po nila ay nag-umpisa noong 538. Nag-rise naman ito sa panahon ito. Natandaan ninyo ha, kailan nag-umpisa sila na pagiging nagkaroon kapangyarihan? 538. Yan ang unang Santo Papa, si Vigilio. Umupo sa trono, kinilalang mataas at higit kaysa lahat. So ano ang nangyari, mahal kong mga kapatid? Sa paghahari nila, ito ang sinabi ni Meyer, General History, page 455. Halos lahat ng mga hari at mga prinsipe ng Europa, kontinente ng Europa. Anong nangyari? Ay nanumpa ng katapatan sa kanya bilang kanilang higit na mataas na Panginoon. Kita nyo ha? Ang mga hari ng buong Europa halos, nagbigay ng kanilang panunumpang katapatan na ang Pope ay kinikilala nilang kanilang Panginoon. Ang Roma ay minsan pang muli ang babaeng amo ng mundo. Kaya makita niyo po mga kapatid, sa England, Italy, Portugal, Switzerland, ito pong Spain, Portugal, ito pong mga ito makita niyo, dyan po talaga ang maraming Katolisismo. Bakit? Dyan po nakaugat ang Katolisismo. Na kung inyo pong papansinin, ang ikalawang kapangyarihan niya o identification kung sino po ang hayop na sungay maliit nito, walang iba. Mayroon siyang world religious power. Tingnan po ninyo. Ayon po sa Biblia, ang beast o ang hayop ay hindi po yung literal na hayop na nakikita mo naglalakad sa Manila Zoo, naglalakad kung saan-saan. Ito po ay nag-describe ng religious and political system that grew up out of Rome. In short, mahal ko mga kapatid, ito po palang tinatawag nating hayop ay po kumakatawan sa religious and political system. Ibig sabihin, dalawang persa. Religious na, political na. Political na, religious pa. Again, sinabi ko po sa inyo, ang mga hari o prinsipe o mga hari o presidente ng mga bansa sa buong mundo pagka bibisita sa bansa sa ibang mga bansa tulad ng ang mga presidente galing sa Amerika, kung paparito sa Philippines, meron po silang 21 gun salute na welcome. Pero mapansin po ninyo, mismo ang Pope ay tumanggap po siya ng 21 gun salute. Bakit? Sapagkat hindi lang kasi siya Pope as a religious leader, at the same time President siya sa sarili nilang bansa sa Vatican City of Rome. So dito mga kapatid, ang beast na tinutukoy dito ay system of religious and political power. Now, sinabi po ng Revelation, chapter 13 verse 5, at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at kapusungan. Ano itong kapusungan na tinutukoy sa atin ng Biblia? Ito po. Ayon po sa Meyer's General History, page 445, sa ilalim niya ay muntik nang naging mabuti ang pagkaangkin ng Papa. Kita mo ha? Muntik na. Halos maubos niya ang pag-angkin ng Papa na lahat ng mga pinakakapangyarihan sa lupa ay mga alipin lamang ng Romanong Papa. Kaya makita nyo po, kita nyo ha, pagka nandyan na po, kahit dito sa Pilipinas presidente, halik sa kamay ng Pope, luluhod pa. Senador, kahit sino na presidente, lahat sila, Ronald Reagan, kahit pa po sino ito, sila W. Bush, senior o junior, at iba, ang dami po niyan, na kung saan talaga sila humahalik at yumuyuko, na kinikilalang mataas higit sa lahat, kaysa kanila, ang tinatawag nating Pope, sapagkat di lang sa religious power, kundi siya po ay political power din po naman. So ito po ang tinatawag nating pagkatupad sa sinabi ng Biblia. Isa pa, halos lahat ng mga hari at mga prinsipe ng Europa ay nanumpa ng katapatan sa kanya bilang kanilang haligi na mataas na Panginoon. Ang Roma minsan pang muli ang babaeng amo ng mundo. Sabi po ni Pope Leo XIII, ito po ay isang malaking kapamusungan. Galing po sa aklat na encyclical Letters of Pope. No, this is a letter, Pope Leo XI. At sinabi po ni Pope Leo XIII ng ganito, hawak namin sa lupang ito ang lugar ng makapangyarang Diyos. Anong pamumusong yan? Matindi. Anyway, wala na po kasi tayong panahon, mahal kong mga kapatid. Sa susunod po, atin din pong pag-aralan. Kasi ang Pope mismo ay meron pong 3 layer. First, second, third layers ng tinatawag nating kanyang corona. At may kahulugan po yan. Vicarius Filii, na ang ibig sabihin po ay hawak nila o kapalit ng Diyos dito sa lupa or kahalili ng Diyos dito sa lupa. Wala pong ibang kahalili ang Diyos na ibinigay pag-alis ni Kristo Jesus, ang Holy Spirit, ang Diyos, Espiritu Santo lamang. Hindi pwedeng gawing angking, gawin ng tao yan.
So ito pong sabi nila, hawak nila. Ito pa po. Ang kapapahan ay nagtamo ng pangbuong mundong impluensya, dangal at kabantugan. Totoo naman. Grabe talaga kung kabantugan lang. Pumarito sa Pilipinas, ilang milyon ang ginastos ni Noynoy Aquino para lamang pag-welcome sa Pope at yung mga area ang dadaanan ng Pope, tataguan yung kahirapan, yung tabunan, then ayusin kung ano-ano mga... Grabe. Hindi basta-basta. Ang ikatlo, claims equality with God. Now, sa Biblia po, mga kapatid, ay ganito. Isang panahon, ang mga Hudyo nagalit kay Panginoon Hesus sapagkat si Panginoon Hesus ay nagpatawad ng kasalanan at sinabi niyang siya ay anak ng Diyos, ibig sabihin kapantay siya ng Diyos. Ito kasing mga taong itong mga Hudyo, walang paniniwala sa kadyusan ni Kristo, tulad ng mga tao din, ilang tao sa ating palibot ngayon. Pero kung inyo pong papansinin, mahal ko mga kapatid, sa Biblia malinaw na si Kristo Jesus po ay hindi nag-usurp ng kapangyarihan ng Ama. Bakit? Ang Ama Diyos, siya naman po yung Diyos. Atin na po na pag-aralan dito kung ano ang Trinity. Merong isang Diyos sa tatlong persona sa isang kadyusan. Yung tinatawag nating Trinity o Trinity. Now, kung atin pong mapansin, ang kasaysayan sa Biblia ay magpapatunay sa atin kung ano ang blasphemy according to the Bible. Ito pong sinabi. Revelation 13 verse 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. Ano yung kapusungan? Ito po, mahal ko mga kapatid. How does the Bible define blasphemy? Okay? Ito po ang nangyari. John 10 verse 33. Sinagot siya ng mga Hudyo. Sinagot ng Panginoon ng mga Hudyo. Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Anong ibig sabihin sa kanilang salitang pamumusong? At sapagkat bagaman ikay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ano po pala ang pamumusong ang ibig sabihin? Pagka inangkin mong ikay tao, inangkin mong ikay Diyos, pamumusong yan. Kung ilagay mo ang iyong lugar bilang Diyos, pamumusong yan. Kung inilagay mo ang sarili mo sa lugar na dapat kalalagyan ng Diyos, pamumusong yan. Tanong, may kapangyarihan ba dito sa lupa na kanyang inilalagay ang kanyang sarili bilang Diyos sa lupa? Kapatid, alam po ninyo, noong maliliit pa kami, kasi ako naman din isang Katoliko, pagka kami po nangungumpisal sa pare, ito po ang sinasabi namin, Padre, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan sapagkat ikaw ang kapalit ng Diyos dito sa lupa. Kung siya ang kapalit dito sa Diyos sa lupa, nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Walang iba ibinigay ang Diyos pag-alis ni Kristo Jesus sa lupa pagkatapos ng kanyang ministeryo, kundi ang Santong Espiritu lamang. Ito po mga kapatid, sinabi pa sa Marcos 2, talatang 7, bakit nagsalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Namumusong daw. Bakit? Ito po. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? So, dito po ating makita ang makapagpapatawad ng kasalanan, Diyos lamang. Pero dito sa lupa, mahal ko mga kapatid, sabihan ko kayo, siya'y may kapangyarihang angkin at inangkin niya. Di galing sa Diyos, kundi galing lang din sa kanilang kapangyarihan ang makapagpatawad ng mga kasalanan. Ikalawa, pwedeng magpalit pa, kahit kautusan pa at tuntuning ginawa at sinabi ni Kristo Jesus. Pansinin niyo po ang sinabi ng isa pong kasaysayan. Does the Roman Church make that claim? The answer is yes. How? Ito pong sinabi ng Discretal di Translat Episcop sa aklat, ito ang sinabi. Ang Papa ay may kapangyarihang bumago ng mga panahon. Kaya nga sinabi po ng Biblia, babaguhin niya ang mga panahon, babaguhin niya ang panahon at kautusan. So ang Papa ay may kapangyarihang bumago ng panahon, magpawalang bisa ng batas, at magtanggal ng lahat ng mga bagay. Kung gustuhin niya talagang magagawa niya ayon sa aklat nito. Kahit na ang mga panuntunan ni Kristo. Malaking pamumusong po yan. Hindi po pwedeng mangyari yan. Diyos lamang ang tanging makakagawa, hindi tao. Now, ang tanong, si Kristo Jesus ba nag-aangkin na sa Diyos? No. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo Jesus ba may kapangyarihan magpatawad bilang Diyos? Yes. Bakit? Siya Diyos at may kapangyarihan siyang gumawa. Pero ang taong immortal, mahal ko mga kapatid, sabihan ko po kayo, o isang taong mortal o namamatay o kaya nabubulok na katawan ay hindi po pwedeng makapagpatawad ng kasalanan at mag-angkin na Diyos at umupo sa trono o lugar ng Diyos. Ito pa ang sabi sa atin.
to the honest Christian, I would like to call your attention. I will not add, I will not diminish even a single of it, but we will try to read this one coming from the duty of the priest. Ang title po ng aklat, Dignity and Duties of the Priest. Ano nakalagay sa volume 12, page 2? God Himself is obliged to abide by the judgment of His priests and either not to pardon or to pardon. Tagalogin natin. Ang Diyos mismo ay obligadong sumunod sa mga paghatol ng mga pari. At kung anuman at sino mang patatawarin at hindi patatawarin. Yan po ay galing sa Dignity and Duties of the Priest, volume 12, page 2. Wala akong dinagdag, inyo pong mababasa yan, honest Christian. Ano po, maraming mga honest Catholic Christian sa ating kapanahonan ngayon. Tuloy, sabi pa po dito, according as they refuse or give absolution, the sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Ano daw? Ang kapangyarihan po ng pari ay talagang mangingibabaw. Ang Diyos dapat sumunod nito. Dignity and duties of the priest. Tuloy. Ikaapat, persecuting power. Dito, kaibigan, ating makita. Kanina po mismo, nag-google po ako. Aking tinay po ang salitang Inquisition during Dark Ages. Tinype ko rin po na Inquisition done by the Roman Catholic Church to the Protestants. Akin din pong tinype persecution done by the Catholic Church. Akin pong tinype. Doon po ako nakakita ng napakaraming mga panulat, sulat, mga larawan, kung paano nila tinotorture ang mga Kristiyano nung araw. Ito po, mga kapatid, ipakita ko sa inyo ang ilan. Sabi po ng Revelation 13 verse 7, at pinagkalooban sa kanya ng pakikipagbaka sa mga banal at pagtatagumpayan sila. At binigyan siya ng kapamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Dito po, angkan, bayan, wika, bansa. May kapangyarihan siya. Alam nyo po, tanong ng iba, ay bakit painintulutan ng Diyos? Alam nyo kapatid, sabihan ko kayo, pwede paintulutan ng Diyos yan, pwede rin po niyang di paintulutan. Pero mga kapatid, gusto na ipakita ng Diyos kung gaano po siya kamapagmahal na ang tao po may pagpili kung ano pong gusto niyong gagawin. Tulad ng sinabi nga po ng ating gobyerno, cigarette smoking is dangerous to your health. Hindi lang nga po dangerous, it will kill you. Pero ang tao po, sige pa rin ang sige. Kahit ang tao matutukhang na kasi hindi nga pwede yung drugs, ginagawa pa rin. Marami nang nabilanggo na ngamatay pero may nagbibinta at may nagluluto pa rin. Kung inyo pong pansinin, mahal ko mga kapatid, ang Biblia pinagsasabi sa atin ng malinaw na marami pong mga tao na kung saan naghirap at pinagpipersecute during the power of papacy, during the Dark Ages time. Tingnan nyo po. The church and state unite under Rome and persecute those who did not go along with their teaching or its teaching? The answer is yes. Itong mga taong ito, pagkaayos sumunod sa Iglesia Katolika Romana na mga teachings nila o dogmas nila o doktrina nila, ang kanilang ginagawa, pinagpapatay at kanilang kinakasuhan ng ang kaso, heretics. They go fight against the Roman Catholic Church as what they said so. Ang Biblia po ay nagsasabi sa atin mga kapatid ng malinaw na ito pong persecution nangyari, naganap at sinabi ng kasulatan. Itong lahat ng ito, mahal kong mga kapatid, ay naganap at nangyari nga naman. Again, I would like to call the attentions of teachers, lalo tigit major sa history, master of history, doctor of history, inyo pong tingnan ito kung totoo ba o hindi, nangyari ba o hindi naganap ito. Inyo pong pansinin mga kapatid, ang mga Kristiyano kanilang pinaguhuli.
Lumayo na nga at ayaw magpasakop sa kanila kasi ayaw sumunod sa kanila pong panuntunan. Bakit? Ang tinuturo ay hindi doktrina ng Diyos. Halimbawa, ang bautismo dapat ilubog sa tubig, wisik lang ang kanila. Sa halip malalaki, mga bata lang. Kailangan dapat sa Diyos manalangin, sa kanila mangungumpisal. Sa halip sa Diyos manalangin, sa ribulto pinapaharap. Sa halip na Diyos ay pakilala, nagpuprosesyon pa ng mga ribulto at larawan. Bagay na ang Diyos mismo ay hindi po natutuwa. Na ayaw nila sa hindi sumusunod sa kanilang power. Bakit? Kasi nga buong mundo, sila ang mayroong religious power. Buong mundo, sila po ang mayroong pong political power. Lahat nga ng mga hari, yuko sa kanila, ito kayang mga ultimo lamang. Mahal ko mga kapatid, ano po ang nangyari sa mga ito? Sila pinaguhuli at sila po sinusunog na buhay. Isa na po dyan, si John Hus na isang Bohemian. Si Polycarp at iba pa ng mga leaders ng iglesia. At nung araw at nung panahon, mahal ko mga kapatid, ang mga ito ay wala talagang magawa. Para lang mga tupa na hindi alam, maya-maya ay gigilitan na pa ang kanilang mga liig. Anong ginagawa nila tulad nitong isang babaeng nakita po niyo dyan? Siya po'y natumba kasama po ng turong baka. Ang mga lalaki po'y tumitingin lang sa kanya, isinakay sa likod hanggang ito'y mapagod at hanggang siya'y mabawian ng buhay at natumba mismo ang hayop, mahal ko mapatid. Tinitingnan lang nitong mga persecutor. Bakit? Ang tingin nila sa mga Kristiyano ay mga animals. Ang tingin nila sa mga Kristiyano, walang karapatang mabuhay. Ano pat ang iba nga, sinusunog na buhay. Ang iba 2 taon nang patay, hinuhukay pang buto, sinusunog pa talaga. Ito ang mga pangyayari, mahal kong mga kapatid. Alam nyo, mayroon tinatawag human torch sa kasaysayan. Anong ibig sabihin? Ang mga kahoy pinagpuputol, pinormang cross. Ang iba, tinutusok na lang, ganon. Doon nila inilalagay ang mga tao. Ipinapakong buhay at sinusunog buhay. Halos mga ubos ang kahoy. Bakit? Para lang sa pagsunog at ipako ang mga Kristiyano. Ito'y naranasan, mga kapatid, ng mga Kristiyanong ito. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi talagang matutuwa ang iglesyang gumawa nito sa akin. Ang gumawa nito at hindi matutuwa sa akin. Pero kapatid, masaya akong matuwa ang Diyos sa akin kaysa ang tao matuwa sa akin. Alam niyo po, ang totoo niyan is, di na baling magalit at masaktan ka na maligtas ka. Kaysa dalawa tayong pangiti-ngiti, kapwa pa tayong mga impyerno kasi hindi natin tinanggap at tinalikuran kung anong katotohanan. Ito yung mga Kristiyanong pinagpapatay. Hindi lang po yun, mga kapatid. Meron po siyang kapangyarihan sa loob ng 1,260 years. Now, ito ha? Pansinin po ninyo. Wala na sa kasaysayan at di nangyari pa sa kasaysayan maliban sa isang pangyari. Isang emperador ng Roma umalis sa kanyang trono, sitro sa kanyang kapangyarihan, ipinasa niya sa Papa ng Roma. Wala nang ibang pinagpasahan. Basahin nyo ang lahat ng mga aklat ng buong mundo. Papa ng Roma lang ang tumanggap. Kalawa, wala pong ibang kapangyarihan sa balat ng lupa na nagkaroon ng paghahari sa loob ng 1,260 years. Walang iba ang kapapahan lamang o adapapasi. Sabihan ko kayo, ang Babylonia may tagal ng kanila pong paghahari. Ang Medo-Persia may tagal din ng kanilang paghahari. Ang Gracia may tagal din ng kanilang paghahari. Ang paganong Roma may tagal din ng kanilang paghahari. At ang kapapahan may tagal din po ng kanilang paghahari. Anyway, sabihan ko po kayo, ang kapapahan ay nasugatan. Pero ang sabi ng Revelation 13:1-3, ang sugat na halos kanyang kamatay, sa English po, didluon, ito po'y gumaling sa takdang panahon at gumaling nga at naging makapangyarang muli sa buong sanglibutan. Then history repeat itself. Kung may persecution noon, mangyayari itong muli. Na ang tanong, sino sa Biblia ang tinutukoy at saan sa kasaysayan at sino sa kasaysayan tinutukoy na nag-ahari sa loob ng 1,260 years? Ito po, mga kapatid. This is the mathematical proof of the identity. Tingnan po natin, mga kapatid, ang mathematical equation ng bagay pong ito. Ang sabi ng Biblia, 42 months ang kanyang paghahari sa buong mundo. Ang 42 months, kung itayos mo yan sa 30 days ng kalendaryo ng Hudyo, kasi Hudyo ang sumulat nito, equivalent 1,260. Ang 1,260 days sa Biblia, equivalent to 1,260 years. So, 1,260 days or 1,260 years. Ang tanong, sino sa kasaysayan ang naghari? Walang labis, walang kulang. Walang sobra, walang dagdag.
Sino ang naghari sa loob ng 1,260 years? According to the Bible. Sabi po ng Biblia ay ganito. O ng kasaysayan. Sabi po ng Bible, one Bible prophecy is one prophetic day is equivalent to one prophetic year. So ang Ezekiel 4:6 or Numbers 14 verse 34 subscribe and telling us that one day is 1 year. So kung 1,000 days, 1,000 years. 1,260 days is 1,260 years. Tanong, sino ang naghahari sa loob ng mga panahong ito? Ito kapatid. Ang Papa ng Roma, again, sinabi ko sa inyo, ang pinakaunang Santo Papa ay si Vigilio. Nung nabunot at natalo ang Heruli, Vandals, and Ostrogoths, ang tatlong mga bansa pong ito, mahal ko mga kapatid, according to sa kasaysayan, nung bumagsak ito, tumubo ang malit ng sungay. At yun din po ang panahon na umupo sa trono for the first time, ang Pope, na ang unang Pope ay si Vigilio. Anong taon nag-start ng kanyang kapangyarihan? 538. Pero ang tanong, ilang taon nga ang tagal ayon sa sinabi ng Diyos? 1,260 days. Paano nangyari? 538, naging makapangyarihan sila hanggang 1798 lamang. Bakit po? Kasi noong 1798, hinuli po ni General Berthier sa utos ni Napoleon Bonaparte, emperador ng France ang nag-ari sa buong mundo noong araw. Hinuli po si Pope Pius VI, binalanggo sa Valence, France, at doon po siya namatay. Buwat noon, wala na pong Pope na nakaupo sa trono, maliban lamang noong pong March 10, 1925, muling nakabalik ang Papa sa kanyang upuan hanggang ngayon. Tingnan natin ang kasaysayan. History of the Christian Church, Volume 3, page 271. Si Vigilio ay umakyat sa upuan ng Papa, AD 538. Yan po ang sabi, hindi sabi ko, sa ilalim ng pag-iingat militar ni Belisario. Ano po ang nangyari mga kapatid? Yan siya, umupo siya sa trono higit kaysa lahat. Religious leader na, political leader na. Siya ng Santo Papa, siya panghari ng mga hari ng Europa. Ang nangyari mga kapatid, sa panahon po pa ng revolt ni Napoleon Bonaparte, ang nangyari, hinuli po ni Napoleon Bonaparte, as I've said, sa pamagitan ni General Berthier, ang Santo Papa. Ito po ang sabi ng Encyclopedia Americana 1941 edition. Ang sabi, noong 1798, 1778, siya, si Berthier, ay pumasok sa Roma, sa Vatican City of Rome. Binuwag ang kapamalaan ng Papa at itinatag ang isang pamalaang walang kaugnayan sa reliyon. So kita ninyo, dito po mismo sa aklat dito, makita ninyo na ang ugnayan po pala ng Santo Papa nung araw ay pamalaan na, panggobyerno na, pangreliyon pa. This time, nung hinuli siya, hiwalay na. Panggobyerno, pangreliyon. But this time, natigil ang kapangyarihan ng kapapahan. That night, hinuli po si Pope Pius VI ni Napoleon Bonaparte, inutusan niya si General Berthier. By the time, sa 86 na edad, ang nangyari po, ang Pope ay namatay at siya po ay binalanggo nga naman doon sa Valence, France, o Valence, France. Na ang sabi po sa atin, ang kapangyarihan ay nag-umpisa noong 538, papacy in power. Pero po, ang kanyang kapangyarihan ay natapos noong 1798 AD. Dito po natin makita, mahal ko mga kapatid, kung atin pong maminusan, ito po, 1798, natapos ang kanyang kapangyarihan, minusan nyo ng 538, mahal ko mga kapatid, umpisa na kanyang kapangyarihan, lalawig at sa gitna, makuha ninyo kung ilang taon siyang naghahari, o kaya nanunungkulan, o kaya namamayagpag sa balat ng lupa. Ito po yan, 1798 minus 538, 8 minus 8, 0, 9 minus 3, 6, 7 minus 5, 2. Bring down 1. So ilang taon po, mahal ko mga kapatid? I-check nyo po yan sa kasaysayan. I-check nyo po yan sa Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, World Almanac Book of Facts, mga Ferraris Ecclesiastical Dictionary, kahit pa po yung mga Corpus Juris Civilis Codicus, Libro Titulo 12-13, mga aklat na nagpapatutuo. Kailan nag-umpisa ang Santo Papa sa kanyang paghahari? Kailan din po natapos ang kanyang kapangyarihan? Ayon sa Biblia, 1,260 years lang. Sino sa kasaysayan tumagal sa ganito? Hindi labis, di kulang na mga panahon. Isa lang, ang kapangyarihang religious at politikal, ang kapangyarihan ng kapapahan. Napansin nyo ba mga kapatid, na mismo si Pope John Paul II bago siya namatay, humingi siya ng tawad, paumanhin sa lahat ng mga protestante at sa lahat ng tao
sa kanilang ginawa nung araw, hindi pa naman siya naipanganak noon, yung sinabi ko sa Dark Ages persecution, na napakaraming mga taong pinagpapatay nila. Ayon sa kasaysayan, ipunin lang ang dugo ng kanilang mga pinagpapatay, pwedeng lumutang ang pinakamalaking barko sa balat ng lupa. Ganun kadami, kapatid. Millions upon millions ang kanilang mga pinagpapatay. Basta ayaw maniwala sa kanila, ayaw sumunod sa kanila, huwis ni kutsilyo patay. At nangyarit na ganap. Pero ang kanilang pamamayagpag may katapusan. God said it, and God will surely do it. 1,260 years, natupad ang kapangyarihan sa kapapahan. Ito rin po ang panahon na kung saan, sa panahon ng little horn, isa sa kanyang palatandaan, babaguhin ang kautusan ng Diyos. Tanong, sino ayon sa kasaysayan ang nagbago sa kautusan ng Diyos? Daniel 7:25 yung sabi, at kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ano ang panahon? Kapatid, sabihan ko kayo. Leviticus 23:32, ito ang sabi ng Biblia. Ang panahon dapat bilangin natin sa ganito. Sunset to sunset. Paglubog ng araw, tulad ngayon, kanina lumubog ang araw, Biyernes na araw ngayon. Paglubog kanila, hindi na po Biyernes, Sabado na pa yan ayon sa Biblia. Bukas, pag lumubog po ang araw, sa araw po ng Sabado, hindi na po Sabado yung Linggo na. Kasi ang ating bilang, sunset to sunset, ayon sa Bible. Pero ang itinuro ng mga praile, ng mga pari, at mga pumarito sa Pilipinas, at sa buong mundo, kumalat ang ganitong kaisipan. Ang ginawa, alas 12 ng gabi daw, naghiwalay ang araw. Ano pat kung magkaroon ng New Year, hindi kakainin ang mga puto, kutsinta at lahat pang may sabaw ng lamig na lang. Bakit? Di pa alas 12. Pag pumatak ang alas 12, tumakbo na ang mga motor na walang muffler, ang mga kaldero, plato, kutsara at iba pa, lahat ng mga paputok pumutok na. Kain na. Bakit? Naghiwalay na ang araw. New Year na ngayon. Kapatid, sa Biblia, ang unang ginawa ng Diyos, nakita niyang madilim. At sabi niya, let there be light, and there was light. So sabi ng Biblia, una, araw, ikalawang araw, ikatlo, ikaapat, kalimay, kaanim, magkagabi, magkaumaga, unang araw hanggang pang-pito. Dito po nating makita na unang dilim at araw. So ibig sabihin, ang araw po ay naghiwalay sa paglipas ng gabi at dilim. Ibig sabihin po, kung araw, maya ay padilim na padilim, then pumasok ng dilim. Ang sabi noon po, mga kapatid, ay takip silim. Na kung takip silim ang ating iisipin at ating pag-usapan, saan ka makakita ng takip silim para maghiwalay na ang panahon sa alas 12 ng gabi? Kayo raw mag-isip. Saan kayo makakita ng takip silim o bukang liwayway sa alas 12 ng gabi? Walang ganon. Pero binago yan. Bakit? Kasi ang mga pagano, kung magbilang ng panahon, alas 12 ng gabi. Yun din yata ang tiglabas ng aswang eh. Totoo ba yun? Binago ang kautusan. Tanong, ano kautusan ng Diyos? Isa doon ay araw ng Sabat. Sa halip Sabado, ginawang linggo. Marami akong patunay niyan, kapatid. Tingnan po ninyo. Daniel 7:25, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa katastasan at lilipulin niya ang mga banal ng katastasan at kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Kapatid, sabihan ko kayo, sa Biblia maraming patunay. Ang Biblia po may patunay. Sa kasaysayan, sa history po may patunay. Marami pong mga patunay dyan. Hindi yan pwedeng pasubalihan sapagkat nandyan ang Biblia, nandyan ang mga aklat. Sabi ko nga sa inyo, kahit sa City Library, Provincial Library, kung meron man kayo, suriin ninyo. Kung tamad na kayo pumunta, mag-google kayo kung gaano katotoo itong mga sinasabi natin si Papa. Para po patas ang pag-aaral. Kasi intindi ng iba, naninira lang. No. Ito pa ang nangyari. Ang mga taong pagano nung araw na nagbigay ng kapangyarihan doon sa Papa ng Roma, sumasamba sila sa araw. Kasi sa kanila, ang araw ay araw ng mga araw. Sunday ay hari, Diyos na araw. Sumasamba sila sa araw. Ito pang sabi, The Catholic World, March 1994, page 809. Ito pang nangyari. Ang araw ay isang pangunahing Diyos sa paganismo. Kaya nga po ang araw sinasamba talaga nila, paglubog at pagsikat ng araw. Ang araw ay may mga mananamba sa oras na ito. Sa Persia mismo. Okay? At ibang lupain, tulad ng Babylonia. O kahit Roma mismo. Meron sa katotohanan isang bagay na marangal, malahari tungkol sa araw. Ginawa itong isang angkop na sagisag ni Jesus. Alam niyo po, hindi naman gusto ng Panginoon yan. Pero sila lang po ang nag-decide na ang araw sagisag kay Panginoon Jesus. Kaya kung makita ninyo, mahal kong mga kapatid, si Maria, may bilog dito sa ulo. Ha? And that is the sun god, ang representation. Santo Niño, mayroon din. Si Joseph, mayroon din. Basta mga santo, mayroon din sa ulo. Pati nga yung Dragon Ball na si San Goku, mayroon din eh.
Yan po ang sa kanila, sagisag daw. But that's not true. Wala kang mabasa sa Bible, sagisag ng Panginoon si Kristo. Meron kang mabasa, Sabat. Ang araw ng katarungan, kaya ang iglesia sa mga bansang ito ay waribang nagsasabi, panatilihin yaong lumang paganong pangalan. Ito ang pananatiling itinalaga, pinabanal, at kaya ang paganong linggo. So ano ditong linggo? Pagano. Galing sa pagano. Ang paganong linggo na itinalaga kay Balder ay naging Kristiyanong linggo. Banal kay Jesus. Kaya nga po kung inyong basahin ang kanilang mga libro, bakit daw linggo sila nangingilin? Kasi daw si Kristo nabuhay sa araw ng linggo. Wow! Saan ba mabasa sa Biblia pagka mabuhay ng Kristo Jesus sa araw ng linggo ipalitan ng kanyang kautusan? Saan sa Biblia mabasa ba kumapatid ng sabi ni Kristo pag ako nabuhay sa araw ng linggo, palitan nyo ng araw ng Sabat ng linggo? Walang ganon. Sila lang din ang may akda o may gawa niyan. Ayon sa Biblia, natupad, binago ang kautusan ng Diyos. Ano pa ang mga patunay? Pakinggan niyo po ito. Si Constantino ay gumawa ng isang sekular na batas na lahat ng mga alipin, lahat ng tao, bansa, akan, wika, mga magistrates man yan, hukom, dapat magpahinga sa araw ng linggo. Ito ang sinabi niya, mapatid, batas ni Constantino. Mabasa po ito sa aklat na tinawag ang Ferraris, yung World, Modern Time and the Living Past. Mayroon po akong aklat na yan. Ito po ang sabi. Sa kagalang-galang na araw ng araw, kita nyo po, kagalang-galang na araw ng araw. So sa mga pagano kasi ang linggo, araw ng mga araw. Yan, Brother Miko, tulungan mo ako. Ano sa Tagalog ang araw? Ang sun. Sunday, ano? Sunday. Ano sa Tagalog ang sun? Araw. Ano sa Tagalog ang day? Araw, di ba? Araw-araw. Sabi sa kagalang-galang na araw ng araw. Malinaw? Hayaang mamahinga ang mga pinuno ng batas at ang mga nanirahan sa mga lungsod. At ipasara ang lahat ng mga pagawaan. Kapatid, sabihan ko kayo, kahit sa Kuyo, Palawan, na-assign po ako doon. Alam nyo po ang nangyari, tinanong ko yung matatanda, bakit kayo po nagsasara pagka-araw na po ng linggo? Sagot nila, di namin alam. Tinanong ko yung ibang matatanda, ay, yung mga magulang ganun sinasabi. Tinanong ko yung matatanda, mga lulot-lula, ay, yun ang aming kinamulatan eh. Hindi nila alam kung anong dahilan. Pero kung basahin pa nyo kasaysayan, doon pala nag-umpisa. Kahit dito po sa Puerto Princesa City, Palawan, kahit sa aming lugar, kahit sa inyong lugar pa siguro pagkalinggo, ano ang nangyayari? Nagsasara ng mga pintuan ang kanilang mga tindahan. Close! Magamat ang iba, nagbubukas lalo tigit mga kaibigan Muslim. Dito po nagmula yan. Kaya mga kapatid, may awayan ito eh. Linggo, pagsamba ng mga pagano. Sabado, pagsamba sa Diyos. So saan bang totoo? Linggo, Sabado. Sabado, Linggo. Sa Diyos, kay Satanas. Liwanag, dilim. Totoo, kasinungalingan. Kaya sabi ko sa inyo, ang aklat ng Apokalipsis, ang pinaka-issue is worship. Sunday worship o Sabbath worship. Basahin mo sa Biblia, Sabado talaga. Pero ang linggo wala. Pero bakit linggo? Sapagkat galing sa pagano. Minana ng Iglesia Katolika, galing sa paganong pananampalataya. Dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, nagdala ng reliyon kahit di gusto ng Pilipino. Ano pa nakipagpatayan pa mga Pilipino? At binihag pa mga Pilipino. Ginawa pa tayong alipin sa loob ng maraming daang taon. Ano ang nangyari? Pagka bumatingting ang kalimbangan, pagka bumatingting na, pagka nakita kang dilumuhod, 25 hagupit, sumulat si Auxilio Sal ng tinatawag El Filibusterismo at No Limitang Hire. Kapatid, kaibigan, sabihan ko kayo, ang malalaki nating simbahan, patunay na pagka hindi sumunod sa kanilang power, papatayin, bibilangguin. Tingnan mo ang mga katedral. Tingnan nyo ang maraming simbahan. Ako, nakakita ako nito. Sa ilalim ng kanila pong simbahan, daming bilangguan na ang mga bakal kalalaki. Bakit? Pag di sumunod sa kanila, patay. Yan ba yung tinuro ni Kristo? No. So, itong mga taong nangingili ng linggo, bukas na lang po kayo ng gabi, mga kapatid kong mga protestante, kung bakit din kay linggo nangingilin. Ha? Schedule natin bukas ng gabi kayo. Tingnan po natin. So, ipinapasara. Ito po, Converse Catechism, which is the Sabbath day. Ang katisismo, ito po yung katisismo mga kapatid, ha? Ito po yon, ito yon, ha? Medyo luma na to kasi 15 years ago na yata to, 20 years na. Binili ko po ito mga kapatid sa Leonor's Bookstore. Diyan po sa Rizal Avenue, Puerto Princesa City.
350 pesos ang bili ko nito noon pa. Iyang katisismong tinutukoy, ito din po yun, katisismo ng Iglesia Katolika. Yan, nakikita nyo? Yung sinasabi dyan nandito. Tingnan po ninyo kung ano sinasabi. Sabi kang Ingles, which is the Sabbath day? A, answer Q is question. A, Saturday is the Sabbath day. Ang linaw, katisismo pa ng Katoliko nagsasabi. Question number 2, why do you observe Sunday instead of Sabbath? A, question. A, answer. Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So anong ginawa po? Inilipat ang kabanalan ng Sabado patungo sa araw ng linggo. Tanong! Sinong Diyos ang nag-utos sa iyo niyan? Sinong mga apostol ang nagsabi sa iyo niyan? Sinong espiritong bumulong sa iyong baguhin ang kautusan ng Diyos? No, wala, kapatid. Again, I would like to address this matter to those people who are sincere Christians by the leading of the Holy Spirit. Open your eyes to the truth. Jesus said, accept the truth and the truth will set you free. Ito po ang sabi ng Biblia. Sabi po ng St. Catherine Catholic Church, Centennial, May 21, 1995, marahil ang pinakamatapang na bagay, ang pinakamapanghimagsik na pagbabago na ginawa ng Iglesia kailanman ay nangyari nung unang siglo. Ano bang nangyari nung unang siglo? Ang banal na araw, ang Sabat, ay binago mula sa Sabado hanggang Linggo. O, kita mo yan, binago na. Andyan po talaga, oh. Huwag na po kayong maghanap-hanap pa ng bersikulo para lang pabulaanan ng arong Sabat at sabihin yung Linggo. Diyan na po kayo dumiretso sa aklat na yan. Malinaw na ang Linggo pala ay talagang hindi utos ng Diyos yan. Gawa lang nila. Ang sabi binago ang Sabado patungo sa araw ng Linggo. Hindi mula sa anumang mga tagubilin ng nakatala, na nakatala sa mga kasulatan, kundi mula sa palagay ng Iglesia sa sarili nitong kapangyarihan. Kasi meron nga siyang ecclesiastical and political power. So, kanya lang itong palagay, kanya lang itong gusto, kanya lang itong batas. Ano pa pong nangyari? Yan, kapatid. Dito ko yan kinuha. Katisismo. Okay? Dito po, mga kapatid, mabasa mo sa katisismo. Ano bang page yan, ito. Dito yan, kapatid. Mababasa natin ang paglipat sa ikatlong kautusan. Okay? Mababasa po natin dito na talagang pinalitan nila ang kautusan ng Diyos na hindi po utos galing sa... ang kautusan ng Diyos ay kanilang pinalitan, mahal ko mapatid, at ito po ang kapangyarihan kanilang ginawa. Ito na po yun. Nakita niyo yung kulay pula dyan? Okay. Page 512. Ito po ang sabi. Katisismo, Tagalog to Itong sabi, ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng Linggo na nagpapalaala ng bagong paglalang sa mulaing ng muling pagkabuhay ni Kristo. Katisismo ng Iglesia Katolika, page 512. So dito po malinaw. Sa aklat pong ito mismo, mababasa natin na pinalitan lang po ang araw ng Sabado ng Linggo. Hindi sa kapangyarihan galing sa Diyos, kundi gawa lang nila. Ito pa, Catholic Record, September 1, 1923. Ang Linggo ay aming tatak ng kapangyarihan. Ang Iglesia ay nakakataas sa Biblia. At itong paglipat ng pagtalima sa Sabat ay katunayan ng katotohanan yaon. Ito pa, James Cadillac Gibbons, Faith of Our Father, page 89. Maari mong basahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis at hindi ka makakasumpong ng isang linya na nagbibigay karapatan sa pagpapabanal ng araw ng Linggo. Sabi sa pagpapatuloy, ipinatutupad ng mga kasulatan ang reliyosong pagtalima. Anong araw? Sabado. Sino may sabi? Cardinal James Gibbons ng Iglesia Katolika. Anong aklat? The Faith of Our Fathers. Anong page? 89. Ito pa. Pasyong mahal. Bumili rin po ako nito, 2 piraso. Ito ang sinabi ng page 5. At sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalang itong mundo, nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo. Kaya, ang Diyos talaga nag-umpisa maglalang Domingo. Ang intindihan ng iba, Lunes. Ay pasyon nga nagsasabi, Linggo
Eto kapatid, pakinggan po ninyo, page 5 ng Pasyon ha. Alam nyo ba kung kailan ginagamit ang Pasyon Malimit? Panahon ng Semana Santa. Nagpo-prosesyon sila. Mayroon pa silang tinatawag nating mga station. Binabasa nilang Pasyon, inaawit pa yan. Taon-taon nila ito binabasa, taon-taon nila ito nakikita, taon-taon naman nila nilalabag. Bakit? Ituloy natin. Sinesiyasat ng Santa Iglesia ang dilag, ang sa Heneses na sulat, ani ay pawang tapat, Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago nayari itong mundo, 10 ng gawin ng tao. Last, pahina. Nagtahan sa kapito, itong Diyos na totoo. Ilang araw siya nagtahan? Pang-7. Sabi ng Pasyon. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya ay ipinagbilin na talimahin ang Sabadoy. Ipangilin. Kita mo yan? Nasa Pasyon yan. Pero ang ginawa nila sa 10 utos, nilagay nila ngayon sa simbahan nila. Makita nyo mga kapatid, may 10 commandments sila. Para pang tinamaan ng kidlat kasi may parang mga bitak-bitak pa eh. Oh, tingnan mo doon, ikatlong utos. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Sa Pasyon, Sabado. Doon sa kanilang 10 commandments, linggo. Tanungin ko kayo, saan sa Biblia mabasa ang Sabado? Nasa Biblia, Lucas 4:16. Mabasa at napakarami tayong bersikulo dyan. Na ang tanong, saan mabasa yung 10 commandments ng linggo ay dapat ipangiling? Tuwing linggo pa, walang palta, walang paltos, walang mintis. Tanong, saang bersikulo sa Biblia? Walang mabasa. Bakit? Kung meron, nakuha na ang aking sasakyan kasi premyo yun kung may makabasa. Kapatid, sabihan ko kayo, wala. Wala sa Biblia. Therefore, I would like to tell you, lahat ng mga Seventh-day Adventists na nakikinig po ngayon at nanonood ngayon, ang pananampalatayang inyong tinahak ay pananampalatayang ayon sa Biblia at ito ang pinakamatay ng ating Panginoon Kristo. Sa akin pong pagsisermon dito sa pagbabahagi sa inyo, believe me, ni piso kung may piso mang duling, wala po akong sildong tinatanggap. Well, in fact, gumagastos pa ako ng sarili kong pera. Why I'm doing this? It is because I love my Master. I love my God. He is my Creator. He is my Savior. He is my Provider. He is my everything. Because I love Him, I love to those people whom God loves. My friends, to tell you, accept the truth and the truth will set you free and it makes you happy. Sabi pa po ng Catholic Encyclopedia, Volume 4, pahina 153, ang Iglesia pagkatapos palitan ng araw ng pamahinga mula sa Sabat ng mga Hudyo o ikapitong araw ng Sanlinggo sa unang araw, o dapat ang Sabat nga ika-4 na kautusan niya sa 10. Pero pinalitan nila, ginawang araw na ng linggo unang araw. Ito pa at ginawa ang ikatlong utos na tumutukoy sa linggo. So, ibig sabihin, 2 beses nila ito nilapastangan. Number 1, dapat Sabado, ginawang linggo. Ang Sabat, pang-4 yan, nakautusan, ginawa nilang 3. So, 2 ang kanila ngayong kaso sa Diyos. Ang Sabado, pinalitan ng linggo. Ang Sabat, pang-4 na utos, ginawa lang 3. Na-change po ang arrangement. At ang sabi ng kasaysayang ito, tumutukoy na sa linggo ang ikatlong utos. Totoo naman talaga. Paano mapatunayan? Ito, pinicturan ko talaga. Ito kapatid. Sa Pangasinan to ibig sabihin, pambuong Pilipinas to. Sa Pangasinan. Pinicturan ko ito noong 2013 March 22. Sa gilid ng simbahan, mayroon silang 10 commandments. At alam nyo nakalagay sa 10 commandments sa Pangasinan, mga tarim ito? Ito po ang nangyari. Yan nakita niyo yung araw kulay yellow? Pangatlong utos na. Kaya ang sabi po dito, ang kautusan ng Diyos naging ikatlo na. Kaya nga, kung tingnan nyo dito po sa kautusan nila, 3 na nga. At ano nakalagay? Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Saan sa Bible yan? Wala. Ito punta tayo dito sa atin sa Palawan, El Nido. Sa El Nido po, dito sa bandang kaliwa kong yan, o kanan ko dito, diyan po ay merong 10 commandments sila. Diyan po ang nakalagay, St. Francis of Assisi Parish, El Nido, Palawan, 1901 pa pala na itayo yan. May 10 commandments sila. Ito nakalagay, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ito pa po mga kapatid, palakihan natin. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Tinanong ko ang pare, umagang-umaga, saan mabasa ang bersikulo mangilin ng linggo? Ngumiti lang at tumalikod, wala sa Bible yan. Ito po, Santa Monica, Puerto Princesa na. Nakalagay sa kanila pong pintuan sa gate nila. Ano pong nakalagay? 10 Commandments, palakihan natin. Ayan mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Again, saan sa Bible yan? Wala talaga yan. Ito pa, St. Joseph, the husband of Mary Parish. Dito ako sa San Jose ngayon. Nagpa-picture ako sa 10 Commandments. At alam nyo mga kapatid, palakihan natin, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Tinanong ko rin pare, wala rin maisagot. Wala kasi sa Bible yan. Ito pa,
Sa katedral mismo, Immaculate Conception Cathedral, Paris. Inyo po yung i-type sa Google, makita nyo yung mga pictures na yan. Sa gilid ng katedral na yan, merong 10 Commandments. At ito po nakalagay, Immaculate Conception Cathedral, Paris. Diyan po ang schedule nila kung kailan ang mga misa. Ito po ang nangyari, kapatid. Pinicturan ko yung 10 Commandments. Nakalagay, ikatlo, nakita nyo yung yellow, mangilin ka tuwing linggo at pistang Pangilin. Palakihan. Yan na po pala. So yan po, mahal ko mga kapatid, linggo, kita nyo pang bintana, kulay blue kaya ang salamin yan. Yan po ang nakalagay doon, mga kapatid. So, dito po, ang sabi ng letters October 28, 1895 to close from St. Thomas, o kaya from St. Thomas, siyempre ang Iglesia Katolika ay umaangkin na ang pagbago ay kaniyang kagagawan. At ang kagagawan ay tatak ng kaniyang pang-iglesyang lakas at kapangyarihan sa mga parilusong bagay. Mga kapatid, sabihan ko kayo, ang Iglesia Katolika, I do believe, hindi galit sa akin. Hindi rin po galit kay Bakyuke. Kasi siya nag-aral po, mga kapatid, sa St. Gregory University ng Vatican. Binigyan pa siya ng medal. At alam niyo po, ang kanyang dissertation, ang paghahanap ng mga katotohanan, change of Sabbath to Sunday. From Sabbath to Sunday. From Saturday to Sunday. Binigyan pa siya ng medalya bilang siya po ay isang dakilang estudyante ng Vatican. Bakit? Siya po'y nakabuo ng aklat from Sabbath to Sunday na ang pangingilin ng araw ng linggo. Hindi talaga sa Biblia. Yan ay galing sa kapangyarihan ng Iglesia Katolika at inangkin inamin ng Iglesia Katolika na ang pagbabago ay gawa talaga niya. Bakit? Kasi nga tatak ng kanyang pang-iglesyang kapangyarihan. Again, sino man ang nanonood ngayon, huwag po kayong magalit sa akin. Bakit? Sila nga mismo mga leaders, tuwang-tuwa pa nga at umaangkin na silang may gawa. Walang dahilan at sabihin nating paninira. Bakit? Lahat ng mga aklat ating binasa, hindi galing sa Seventh-day Adventist, galing po sa Iglesia Katolika. Mga kapatid, sabi pa ng Discretal di Translat, Episcop, ang sabi ng Santo Papa, ang Papa ay may kapangyarihang bumago ng mga panahon, magpawalang bisa ng mga batas, at magtanggal ng lahat ng mga bagay kahit na ang mga panuntunan ni Kristo. Hindi po totoo yan. Pero kanyang claim yan. Power niya yan. Kapatid, ngayon nakita ninyo ang dahilan. Why million keep Sunday today? Ang Roman Catholic po sa buong mundo, if I'm not mistaken, 1.3 billion sa buong mundo. Marami sa kanilang inosente. Marami po sa inyo, sa atin, ang di nakakaalam nito. This time, ipinaalam na po ng Diyos sa inyo. 1 million keep Sunday today? First reason, ito po'y kagagawan lamang ng tao. Ayon sa hula ng Biblia, ayon sa katuparan at mabasa sa kasaysayan, hanggang sa ating mga mata ngayon ay bukas. Wala tayong magawang mga Pilipinong dumating mga Espanyol dito. Niyakap ang reliyong Katoliko. No choice. Bakit? Sapagkat tayo biniyag nila. Kahit di natin kagustuhan, naging Katoliko tayo. Well, in fact, bata pa, maliliit pa, tayo mga kapatid ay bininyagan na. Pansinin niyo po mga kapatid. Sa 10 divided kingdoms of Western Europe na naging 7, ang isa po doon, o England, Italy, Portugal, at isa po doon Spain. Itong Spain at Portugal, mga Romano Katoliko itong kapangyarihan at dumating sa Pilipinas. Kaya nga ang turo ng galing sa Roma ay turong dala dito rin po sa atin sa Pilipinas. Why million keep Sunday today? Kapatid, tandaan ninyo, ang Panginoon po at Diyos ng langit ang magsasabi kung ano ang katotohanan at hindi po ito pwedeng magiging pasubalian ng sinumang tao sa balat ng lupa. Mga kapatid, tayo po'y magtatapos na. Maya-maya po ng konti, huwag kayong mawala. Sapagkat mayroon tayong quiz at i-announce ko po, atin po itong itatapusin formal ang atin pong pag-aaral. So, why million keep Sunday today? The answer is, by tradition. Ginawa nila at binago ang kautusan ng Diyos. Ngayon, alam mo na, make your decision. Ang dakilang Diyos ay laging nananawagan ng kanyang mga faithful na mga anak na mga lalaki at babae to take a stand, to step forward, to make a stand for His Master. Who is your Master? Ang Panginoong Hesus o ang Iglesia? Ang katotohanan ng Biblia o tradisyon? Mamili ka, kaibigan. Who changed the Bible Sabbath? Hindi binago ng Panginoong Hesus. Who changed the Bible Sabbath? Hindi binago ng Diyos Ama. Who changed the Bible Sabbath? Hindi ang Diyos. Sabi niya Malakias 3:6, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago.
Bukas po ng gabi, mga kaibigan, bakit kung Iglesia Katolika linggo kung mangilin, bakit sumali itong mga protestante? Bukas po ng gabi, yan po ay ating pag-aaralan. Hiling ko sa dakilang Panginoon, tanggapin niyo ang katotohanan. Accept the truth and the truth will set you free. At tandaan niyo kapatid, if you heard me and forget me, you lost nothing. But if you heard the word of Jesus and forget Him, you lost everything. Remember this, Jesus is coming very, very soon. And my prayer to you, that you will accept the truth. Saan ka man sa sulok ng mundo, o Pilipino, o sino mang nakakaunawa sa wikang Tagalog, tanggapin natin ang katotohanan habang meron pang panahon. Tayo po'y mananalangin. Dakila namin Diyos na nasa langit. Salamat po sa inyong mga dakilang salita, na kahit binago ng tao ang kautusan po ninyo, pwede naman kaming mamili na bumalik at tumalikod sa mali at harapin kung ano ang katotohanan, mamuhay, maging handa sa muling pagparito ng Panginoon Hesus. Lalo't higit, ang aming mga buhay ay isa lang alang sa paglilingkod na may buong katapatan naman. Sino man ang nakikinig at sumusubaybay ng programang ito, pagpalain po Diyos. I'm so sorry, Lord, kung ako po'y nakapanakit ng damdamin ng iba. Tulad man din ng inyong sabi, ang katotohanan ay masakit sapagkat ang inyong salita ay tulad ng isang espada dalawang talid, na ito po'y pumapasok hanggang sa kalamnan at sa kaibuturan ng pagpapanagpo ng kalamnan ng tao upang mabuksan ang puso't kaisipan sa katotohanan. Sa inyo po, Panginoon, kami humiling at dumadalangin na inyo pong pagpalain ang bawat isa sa mga masugid at sinserong mga tagapakinig. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming dakilang Panginoong Jesus. Amen. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. King comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding.